The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the beginning of the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham became the father of Isaac. Isaac, the father of Jacob. Jacob, the father of Judah and his brothers. Judah became the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar. Perez became the father of Hezron. Hezron, the father of Ram. Ram, the father of Aminadab. Aminadab became the father of Nahshon. Nahshon, the father of Salmon. Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz became the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed became the father of Jesse. Jesse, the father of David, the king. David became the father of Solomon, whose mother had been the wife of Uriah. Solomon became the father of Rehoboam. Rehoboam, the father of Abijah. Abijah, the father of Asaph. Asaph became the father of Jehoshaphat. Jehoshaphat, the father of Joram. Joram, the father of Uzziah. Uzziah became the father of Jotham. Jotham, the father of Ahaz. Ahaz, the father of Hezekiah. Hezekiah became the father of Manasseh. Manasseh, the father of Amos. Amos, the father of Josiah. Josiah became the father of Jeconiah and his brothers at the time of the Babylonian exile. After the Babylonian exile, Jeconiah became the father of Shealtiel. Shealtiel, the father of Zerubbabel. Zerubbabel, the father of Abiud. Abiud became the father of Eliakim. Eliakim, the father of Azor. Azor, the father of Zadok. Zadok became the father of Akim. Akim, the father of Eliud. Eliud, the father of Eleazar. Eleazar became the father of Mathan. Mathan, the father of Jacob. Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary. Of her was born Jesus, who is called the Christ. Thus, the total number of generations from Abraham to David is 14 generations. From David to the Babylonian exile, 14 generations. From the Babylonian exile to the Christ, 14 generations. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati na may kasamang ngiti yung ating mga katabi. Magandang gabi. Merong isang binata na nanliligaw sa isang dalaga. Sabi ng binata sa kanyang nililigawan, alam mo miss, nasa dugo namin ang pagiging gwapo. Sabi ng dalaga, ganun ba ang malas mo naman? Sabi ng binata, bakit naman? Kasi nasa dugo lang, hindi umabot sa mukha mo. Sabi ng isang batang politiko, nasa dugo namin ang pagiging politician. Tatay ko, senador, nanay ko, congresswoman, mga kapatid ko, nasa munisipyo. Sabi na isang mahirap sa squatter, kaya pala ang yayaman nyo. Sabi ng politician, bakit? Dahil ba masisipag kami? Sabi ng mahirap, hindi. Dahil mga kurakot kayo. Sabi na isang bata sa kanyang auntie, auntie, bakit po hindi kayo nag-asawa? Sabi ng kanyang auntie na 80 years old, kasi nasa dugo namin ang hindi mag-asawa. Nasa dugo namin ang pagiging matandang dalaga. Tingnan mo yung nanay mo, matandang dalaga. Si Lola, matandang dalaga. Sabi ng bata, di kaya pala
ang susungit nyo? Sabi ng auntie, oo. Kaya pumapatay din ako ng bata. Nasa dugo namin yan. Mga kaibigan, mga kapatid, kapag ka sinabing nasa dugo, parang sinasabi natin, nasa lahi, nasa pamilya, nasa angkan. Good or bad, ginagamit natin ito, minsan excuse. Nasa dugo namin, mainitin yung ulo, madaling magalit, high blood. Kaya sa mga babae dito, kapag kami nanliligaw sa inyo, kung pwede lang po, mag-background check kayo. Tanigin nyo muna saan ang galing. Kasi kapag ka magkasama na kayo, baka dun mo lang malaman, nasa dugo nilang maging manyakis. Nasa dugo ang maraming babae. Nasa dugo ang pagiging magnanakaw, sinungaling, tamad, lahat. Doon mo lang malalaman, kaya mag-ingat-ingat mga babae kung anong nasa dugo ng mga lalaki. Alam niyo itong nasa dugo, nasa lahi, nasa angkan, minsan din ginagamit ng mga magulang, lalo na kapag ka pinapipili na o pumipili ng pag-aaralan ang kanilang mga anak. Kung ano ang natapos ng magulang, kung ano natapos ng lolo, nasa angkan nila, nasa pamilya nila, yun din ang pinakukuha sa mga anak. Halimbawa, sasabihin ng tatay, anak, mag-inhinyero ka kasi inhinyero ako. Parang sinasabi dyan, pwede nyo sagutin sa sarili nyo, responsorial sum, nasa dugo natin. Anak, mag-abogado ka kasi abogado ako. Responsorial sum, nasa dugo natin. Anak, mag-architect ka kasi architect ako. Nasa dugo natin. Anak, magpulis ka kasi pulis ako. Anak, magnakaw ka kasi magnanakaw ako. Anak, mag-prostitute ka kasi prostitute ako. Anak, magpari ka kasi pari ako. Mga kaibigan, mga kapatid, kapag kayo isang tao, tinanggap natin yung kanyang dugo, kanyang lahi, at tinanggap natin na hindi na iba sa atin. Hindi na iba sa atin, kasama na natin. Minsan tinatawag natin yan, kadugo, kalahi. At dito sa ating ebanghelyo, pinapakita lang sa atin na si Jesus ay ating ding kadugo, ating kalahi. Ano ibig sabihin yan? Tao din si Kristo. Pero pansin nyo ba, na dito sa ating ebanghelyo, nagsimula si San Mateo sa kanyang pagbibilang sa lahi ni Kristo, sa lahi ni Abraham at saka ni David. Kay San Lucas, kung mapapansin nyo, maririnig nyo siguro isang araw, na nagsimula naman si San Lucas kay Adan. Dito kay Mateo, kay Abraham, saka kay David. Bakit? At dito natin makikita, mga kapatid, ang dalawang malalaking leksyon sa ating ebanghelyo. Si David at saka si Abraham ay binigyan ng pangako ng Panginoon. Kay Abraham, pinangako sa kanya, ikaw ay magiging ama ng mga bansa, father of all nations. Si David, pinangako sa kanya manggagaling ang hari ng mga hari. And true enough, in Jesus, all these promises are fulfilled. Ano ibig sabihin nito, mga kaibigan, mga kapatid? Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. God is faithful to His promises. Hindi nakakalimutan ng Diyos ang pangako niya. Pag sinabi niya, gagawin niya. Hindi bumibitiw ang Diyos sa kanyang pangako. Kaya maganda itanong sa atin, tapat ba tayo sa mga pangako natin? O sa mga mister dyan, tapat ka ba sa pangako mo kay Mrs.? Again, pag kami nanliligaw sa inyo, mga dalaga, huwag kayong maniwala kaagad. Pagka sinabi sa iyo, ibigay mo ng lahat, pakakasalan kita. Nako, marami na pong iniwan, nabuntisan, dahil sa pangako. Hindi kita iiwan, forever akong magmamahal sa iyo. Sabihan mo na kaagad,
walang forever. May lifetime, walang forever. Tapat ka ba? Sa mga politicians, kapag ka ang sinabi ka sa atin ay ganito, pangako ko sa inyo, pag ibinoto nyo ako, nako, itaga nyo sa bato. Hindi totoo yan. Ilan kaya? Ilan sa mga pangako ang hindi natupad? Tapat ba tayo? Bilang Katoliko, tapat ba tayo? Nagtatrabaho, tapat ba tayo? Sa aming mga pari, mga seminarista, tapat ba kami? Isang malaking leksyon. Ang Diyos ay tapat, tayo rin ba? Ikalawa, sa ating buhay, sa ating dugo, nananalaytay ang pagiging makasalanan. That don't make any mistakes about it. Hindi dahil nasa dugo na natin, wala na tayong kaligtasan. In fact, nasa dugo rin ang ating kaligtasan. Kaya nga si Kristo ay naging tao upang bigyan ng kaligtasan ang dugong may kasalanan. Kaya ang ating pinagdiriwang ay hindi magtatapos sa Pasko. Magtatapos yan at magkakaroon ng pagkakumpleto sa Biyernes Santo. Kaya huwag nating isipin ngayon, ang lungkot ng Pasko, wala akong regalo. Mga kapatid, hindi tayo ililigtas ng Pasko. Hindi tayo ililigtas ng regalo. Huwag nating malungkot ang Pasko sapagkat ang Pasko ay si Kristo. Ligtas na tayo. Iniligtas tayo ng nagregalo. Kaya tandaan natin, yung ating dugong makasalanan, nagkaroon ng kaligtasan. Kaya hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Kahit anong naranasan natin ngayon. At sana tayo sa ating mga Katoliko, bawat pagsimba natin, tandaan natin ang binibigkas ng pari na si Kristo mismo ang nagsabi, "This is my blood." Ito ang aking dugo. Sa dugong ito, narito ang aking buhay, ang aking regalo, narito ang aking Pasko. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, hindi man natin ma-memorize yung mga pangalan na ating binanggit dito sa Ebanghelyo. Tandaan lang natin, sa maraming mga leksyon na pwede nating makuha, ang dalawang bagay na ito. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Pinakita sa dugo ni Kristo. Pag alis natin, tanungin natin ang ating sarili. Tayo rin ba ay tapat? At gawin nating resolution. Bilang Kristiyano, maging tapat tayo. Itaga mo sa bato. Promise?